Good morning, ma'am. I am Perdonado Angeline, student from Bao Community College. Can I ask po, what they consider to be the biggest challenge in their life as a teachers? Okay, so regarding your question about the challenges that we teachers to be considered in our profession, of course there are challenges that we encounter. Okay, especially nowadays, there are different students or pupils that have different skills, knowledge that we have to consider as a teacher. So as a teacher, we have to apply the what is best suited to their skills as pupils. We are searching and we are learning different strategies so that we can give the what do you call that? What is the Bridges. best skills, best ano pa yung nararapat para sa mga estudyante para lalo silang matuto whatever na dapat ibigay sa mga bata. Okay, so lalo na ngayon, we are in the first century, so dapat ang isang estudyante ay skills sa computer and then sa mga gadgets ngayon. So isa yan sa pinag-aralan ng teacher. Ang teacher dapat knowledgeable siya sa paghawak ng gadgets. Kasi kapag teacher ay hindi marunong, hindi niya mabibigyan ng magandang resulta ang kanyang pagtuturo sa mga estudyante. Kasi napaka-needs na ngayon ang computer age ngayong panahon. So, kayo nga, di pa pinag-aaralan nyo na ang computer, gumagamit tayo ng PowerPoint when we teach to the pupils. Kasi ang PowerPoint ay sila nakatulong. We use visual presentation to the pupils. We are giving the lesson. Sa yun sa mga dapat na ina-apply na ng teacher. Hindi na ngayon uso ang Manila paper, hindi na ngayon masyadong uso ang chalk and eraser and then the board. Gumagamit tayo ng mga bagay na kung saan the interest of the pupils na arouse sila kapag tayo nagtuturo sa kanila. So, those are some of the challenges na na-encounter ng mga teacher. Lalong-lalo na yung mga matatanda na ngayon. That is a big challenge for them na dapat matuto sila. Pero good para sa mga bata pa ng mga teachers because they are very well versed na sa computer. And isa pa doon yung ng mga bata, yung iba't ibang tawag dyan, Interest. hindi, yung ng mga bata, yung kakayahan. Isa yung challenge sa mga teacher. Kasi iba-iba ang kakayahan ng mga bata. So, yung sa kakayahan na yung dapat makahanap ng intervention ng teacher kung paano niya maibibigay sa bata ang isang skill na dapat matutunan ng isang estudyante. So, yun ilan sa mga na-encounter namin ng mga teacher as our challenges in our profession nowadays. Thank you. Okay, so one of the biggest challenge na naninat namin as a teacher is the teaching itself, the profession itself. Lalo na I am assigned in this multi-grade school, the smallest school in Iriga City, wherein there are two classes, two level in my class. So, mahirap yun kasi minsan may tatlong level na dapat mong i-cater. So, at lalo pa na minsan kung kulang sa gamit ay isa yun sa nagiging challenge namin kasi need namin na mag-provide ng kakagaan ng aming pagtuturo, and then isa pa ay kung mga negative ang pag-uugali ng mga parents when it comes sa learnings, sa pagkakatuto ng kanilang mga anak. Kasi sila mismo ay
parang mahina yung kanilang suporta sa kanilang mga anak. So, ako ay nagturo na sa iba't ibang paaralan nang ako ay makuha mo na bilang isang substitute teacher at talagang mas nahirapan ako dito kasi iba yung pananaw ng mga magulang. So, ang edukasyon ay kailangan pagtulungan ito ng tatlo, ng guro, ng mag-aaral at ng magulang. So, hindi pwedeng absent o kaya wala ang isang component. Kung mahina o kaya kung wala ang suporta ng magulang, mahina kasi bago pa man kami magsimula ng aming pagtuturo, ang mga bata ay galing na sa bahay. So, nandoon yung disiplina, nandoon yung pangangailangan sa kalusugan, sa pagkain. So, kung ang mga bata ay papapasukin ng gutom, ng kulang sa disiplina, ay ito rin ay isang factor na magdudulot rin ng kahirapan sa pagtuturo, sa nagiging challenge din ng mga teacher. And minsan, kung yung bata naman ang may pagkukulang, kasi nga magbabase dito sa anong klaseng pagpapalaki meron ang mga magulang, at kung ano yung pamilyang kanilang pinag-iilangan ay nagiging challenge din. Kasi may mga bata na halos ang isang lesson ay kahit nag-iisang linggo mo nang itinuturo, ay talagang nahihirapan silang matuto. Sa ano naman ng mga guro, so kami ay nai-equip ng mga estratehiya, mga makabagong estratehiya, mga makabagong kagamitan para mai-apply namin sa aming pagtuturo at maanuhan yung pagkukulang ng mga operang mga kahinaan ng mga bata, mga pagkukulang ng mga bata. Kaya lang, sabi ko nga, pag ang dalawang component na ito, ang guro ay ang magulang at ang mag-aaral ang nagkulang, talagang mahihirapan kami. So, sa 3 araw na ibinibigay sa amin na sa seminar para matutunan namin ang mga The biggest challenge to consider as a teacher is to, syempre para matuto yung mga bata, i-teach mo ng maayos. Kung ano man yung level ng bata, dapat yung pakikitungo ng teacher dapat nasa grade level ng bata. For example, elementary level. Alam nga naman yung yung pakikitungo mo as a high school. Syempre iba naman yun, 'di ba? For example, napagalitan mo, kailangan huwag mo sisigawan. Dapat dahan-dahan lang. Oo, pagsasabihan ng tama lang. Hindi yung, 'di ba, sa high school, yung iba kasi parang, syempre kasi matatanda na yun, matured na. Minsan nasisigawan ng teacher. Pero mali pa din yun kahit mga matatanda na yung mag-aaral. O tapos, kapag sad yun na consider as a teacher sa biggest challenge. Tapos minsan naman, sa mga parents. Diba yung may mga parents na mga laging negative thinking, diba? O dapat, sa mindset mo na yun na dapat, ikaw na yung mag-adjust dun sa parents. Kaya paliwanag mo na lang. Lalo na kapag nag-aaway yung mga bata, diba? Minsan kampi nila yung yung anak nila, kahit mali yung anak nila, diba? O yun lang. Tapos, syempre, kung ano yung, diba merong mga fast learner, lower learner, diba? Minsan mahirap makaintindi. Oo. Kasi minsan, yung ibang teacher, diba may fast, may low. Minsan parang kino-compare nila yung bata. Dapat hindi.
Kasi dapat alam ng teacher na kung ano lang yung kakayahan ng bata, yung teacher ang mag-a-adjust. Siyempre, mas nakakaano din yung, ano yun, yung bata na fast learner. Kasi minsan, di ba, depende na rin yun sa parents ng magulang. Kung kunwari, yung attention talaga pagdating sa bahay, ginagampanan ng magulang. Meron naman kasing mga magulang na ano, di ba, nag-uopisina. O pagdating nila, ano na, gabi na. O hindi na nila naasikaso yung mga homework or assignment ng mga bata. Parang wala na silang oras. Wala na po communication. Oo. Minsan matutulog na lang sila. Minsan nga, ako, naging teacher ako sa kinder. Yung mga parents nila, laging busy. Tapos pag mag-check ako ng homework, wala lagi. Ang sasabihin ng parents, pag kinonfirm ko sa kanila, bakit wala daw silang oras. Tama ba yun na isagot sa'yo ng teacher mo pag tinanong na wala silang oras? Dapat kahit isang oras or 30 minutes, bigyan nila ng oras. Paano matututunan yung bata? Paano maaano yung magagawa yung homework nila, diba? Yun lang. Yun lang yung mga naano ko dun sa kasi kinder lang naman yung ko, yung tinuturoan ko. Kaya nun na nga mga biggest challenge ko as a teacher na 4 years na ako sa Iriga Puriculture Preschool. Kaso nga lang, nung pandemic, kami, nag-close. Until now, kasi nare-renovate pa. Kasi kulang naman kami sa mga gadgets para mag-online. Kasi, di ba yung mga bata pag online, pag kinder, di pa naman sila more on magulang lang, parents lang yung gagawa, di ba? Dapat pag mga kinder, dapat nasa face-to-face sila.